Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Pepsi Paloma controversial. Sino nga ba si Pepsi Paloma? Si Pepsi Paloma, ang tunay na pangalan ay Delia Duenas Smith. Pinanganak siya noong July 17, 1966. Namatay siya noong May 31, 1985. Famously known as Pepsi Paloma, was a rising star in the Philippines during the 1980s, a talented Filipino-American dancer and actress. She gained fame as one of the iconic soft drinks beauties, alongside fellow stars Sarcy Emanuel and Coca Nicolas. Pepsi made her mark in the Philippine film industry with roles in cult classics such as Brown Emanuel noong 1981, The Victim noong 1982, Krus sa Bawat Punglo 1982, Virgin People noong 1983, Snake Sisters 1983, Snake Island 1984, Matukso Kaya ang Anghel noong 1984, and Room 69 1985. Ayan po yung mga sumikat na kanyang pelikula. Pepsi Paloma is a rising star in Philippine cinema during the 1980s, was known for her talent, beauty, and unforgettable screen presence. But behind the glamour lay a story of a controversy, scandal, and a tragedy. At just 15 years old, Pepsi became entailed in a highly publicized scandal. She accused three well-known heavy personalities of a sudden accusation that shocked the nation and sparked the debates about the justice and power in the entertainment industry. The case was settled out of court reportedly through the intervention of the prominent politician, but question about what really happened lingered, officially ruled as suicide. Yet conspiracy theories and unanswered questions surround her death, keeping her story alive in the public's memory. Pepsi Paloma's stories remains a reminder of the harsh realities of fame and the importance of the seeking truth and justice. A star that burned too bright only to be extinguished too soon. Usap-usapan ngayon sa showbiz ang pangalan ng yumaong sexy star ng 1980s na si Pepsi Paloma. Minsan ay niyanig ni Pepsi ang showbiz nang akusahan niya noon sina Vic Soto at Joey De Leon na ginahasa siya, at ganun din ng kanyang pagkamatay sa murang edad. Kaya naman naging usap-usapan ngayon at lumitaw ulit ang pangalan ni Pepsi Paloma sa mga social media dahil sa movie trailer ng isang direktor na written and directed na si Daryl Yap. Ang kanyang ipapalabas na movie, The Rapist of Pepsi Paloma. Ito ay palalabas sa February 2025. Marami sa mga netizen ang questionable bakit nga gumawa ng isang movie trailer ang isang director na si Daryl Yap, at ano ang naging intensyon niya kung bakit gusto niyang ipalabas ang life story ni Pepsi Paloma, at ano nga ba ang magiging intensyon nito sa atin at sa mga manonood. Sa movie trailer pa lang ni Direk Daryl Yap ay meron na siyang ipinupuntong mga tao kung sino yung ikinakakusahan niya doon sa palabas na yun. Kaya't nagkaroon ng pagkakagulo ang mga netizen at kanya-kanyang mga komento kung sino nga ba ito. Ngayon ay pakinggan natin ang pahayag ng pinakamalapit na kaibigan ni Pepsi Paloma na si Coca Nicolas. Ito po ang kanyang pahayag. Pakinggan natin ang pahayag ni Coca Nicolas. Kasi nga po nung araw nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang eh, no? Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Ha? Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray De La Cruz. Parang hindi ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi niya. Kaya yung po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun.
Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi na po. Basta natanong ko lang sa kanya yun. Oo. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Malaking balita yun di ba noong time na yun? Tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Wala naman po. Hindi siya nagano? Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito, Tito Ray? Wala na po. Basta yun lang pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman yung si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihingin pera noong time na yun? Sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na sir. Hindi niya nabanggit. Hindi ko nabanggit. Wala siya nabanggit. Oo. Kailan kayo huli nakausap ni Pepsi? Kailan ba siya namatay? 85. Bata pa, no? Bata pa po, 20 plus lang. Lagi niyang sinasabi sa akin noon, yun nga, parang gusto na niyang mamahinga. Sabi ko, bakit naman? Sabi, pagod na ako. Kasi nung minsan, umuwi kami sa Olongapo, sa bahay niya, sa nanay niya. Bumili pa kami ng lechon sa may, saan ba yun, Laloma, para lang ibigay sa nanay niya. Pagdating namin doon sa Olongapo, pinahiram kami Tito Ray ng kotse niya, yung service namin. Pagdating namin doon sa nanay niya sa Olongapo, hindi kami pinapasok. Galit yung nanay? Galit. Tapos yung ginawa namin, umalis na lang kami. Ano nangyari sa pagkain? Ayun, dala-dala namin uli. Pero, nung pag-alis namin doon sa bahay ni Pepsi, sa nanay niya, meron pala siyang inuupahan na maliit na kwarto doon sa Olongapo din. Pag umuwi pala siya, hindi siya talagang umuwi sa nanay niya, meron siyang inuupahan na bahay na maliit doon. Yun, nagkain na lang kami doon ng driver, saka ni Pepsi. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo! Dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang di ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi niya. Kaya yung po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na Kasuhan naman ng aktor at TV host na si Vic Soto ang direktor na si Daryl Yap kaugnay ng kanyang pelikula tungkol sa yumahong aktres na si Pepsi Paloma. Nitong January 1 nang ibahagi ni Yap ang trailer para sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Nabanggit sa naturang trailer ang pangalan ni Vic Soto. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you!